Ating text dito po sa aklat ng Matthew chapter 5 in verses 5. Ang sabi po niya is, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Alam niyo po ba, sa 1 Peter chapter 5 verse 5 din, 1 Peter chapter 5 in verse 5, ganito rin po ang idea about being teachable or meek. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 in verse 5, "And in the same way, let the younger men be ruled by the older ones. Let all of you put away pride and make yourselves ready to be servants. For God is a hater of pride, but He gives grace to those who make themselves low." Ito po mga kapatid ay patungkol sa mapagpakumbaba. Very important po itong character na ito. Dahil po sa mga accomplishment natin minsan, dahil po sa mga educational attainment natin, katayuan natin sa buhay, ano mga narating natin sa buhay, minsan ito ang nagbibigay sa atin ng mapagmataas na puso. Na nandoon po yung pagmamaliit, no, sa ibang mga tao. We start comparing ourselves sa ibang mga tao. At kahit po tayo na mga Christians, ay posibleng makaranas nito kapag hindi natin babantayan ang ating mga puso, mga kapatid. Minsan sabi nila, napakataas naman ang pagtingin mo sa iyong sarili. Mahalaga ang aral na ito mula sa Panginoon. Sinabi ng Bible sa ibang translation, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." But dito naman po sa "Man says," sabi naman ng mga tao, "The meek get ignored and trampled." Kung karapatan ko ito, ipaglalaban ko ito. Parang ganun, po. Kapag nandun ka sa isang situation na china-challenge ang iyong authority, china-challenge ang iyong pagkatao, ano ang mararanasan mo? Minsan sabihin mo talaga, hindi karapatan ko to. Sa Bible, ang sabi ng Bible na pinaka-meek na tao ay walang iba kundi si Moses. Bakit? Kasi challenge nila yung kanyang authority as a leader, at ang nagbigay ng challenge pa sa kanya, nag-question sa kanya, nag-complain sa kanya, ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Aaron at saka si Miriam. Mahirap yata na mismo na magbigay ng challenge sa iyo ang mga kapatid mo. Medyo siguro mas magaan na yung ibang mga tao ang mag-challenge sa iyo, mga kapatid, po. Pero never na nag-retaliate si Moses sa Panginoon. At isa sa mga character ng mga taong mapagpakumbaba, teachable, ay hindi siya gumaganti. Hindi siya gumaganti sa salita man ito o maging sa gawa, mga kapatid. At sinasabi niya, ipagpasa Diyos na natin iyan. Alam po ninyo, mapalad po kayo pag meron po kayong mga partner sa buhay. Okay? O mga kapatid o mga kaibigan sa church na kung sakaling meron pong sumubok sa kanila, instead na sila po ay mag-retaliate o gumante, at sabihin nila, ipasa Diyos na natin yan. Sila po ay mga tunay na mga tao ng Diyos, mga kapatid. Ang salita pong ito, meek or teachable, praus, mild or gentle. Ginamit po dito. Biblical meekness is not weakness, but rather refers to exercising God's strength under His control, demonstrating power without undue harshness. Ang ganda rin sabi niya dito, mga kapatid, po? Demonstrating power without undue harshness. Meron siyang kakayahan para gumanti, sana. Pero hindi niya ginagawa ito. May authority siya eh. Katulad po ni Moses, na siya po ang inilagay ng Diyos na maging leader sa bansa po ng Israel. Yung mga kapatid nga niya, si Miriam at saka si Aaron, sabi ko kanina, ay talagang sinubok itong si Moses. Nag-complain sila sa kanya. At ano ang impact ito?
na marinig ng mga Israelites, no? Mismo ang mga kapatid ni Moses ang siyang sumusubok sa kanya. Mahirap 'yon. Pero never na nag-retaliate itong si Moses. Sa halip, ang sinasabi niya, ipinapanalangin niya sa Panginoon na huwag ibigay ang discipline sa kanila. Maraming beses na ganito si Moses, mga kapatid. Mas iniisip niya yung greater good. Iniisip niya yung kapakanan ng mas marami. Ang Panginoong Jesus ay picture ng pagiging teachable and meek, mga kapatid, and gentle. Nung si Jesus Christ ay nasa cross, instead na siya'y gumanti sana. Mayroon tayong song, Brother Roger, na ang sabi that he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. Kaya naman niya yun sa totoo lang po, no? Na isang snap lang ng kanyang finger ay pwedeng magunaw ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kalakasan, sa kanyang might and power, mga kapatid. Pero hindi niya ginawa. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. Pero sa halip, sinabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid, ang sinasabi niya sa ating Ama, sabi niya, thy will be done. Ang kagustuhan mo ang siyang mangyari. Maraming beses po sa ating mga Kristiyano na nasusubok ang ating mga authority, nasusubok ang ating leadership, nasusubok ang ating pagkatao at pagkakristyano sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga pang-araw-araw, mga kapatid. Pero maganda po na maipaalala sa atin na tayo po ay mapagpakumbaba, maging po sa isip pa lamang, no? Magsisimula po ito sa isip, mga kapatid. Halimbawa po, may mga bagay po na sa isip natin. Halimbawa, may mga nagtuturo, nagtuturo ng Bible o nagsasong lead. At iniisip po natin na parang, I think mas better ako kesa sa kanya. I think ganito sinabi niya. I think mas maganda explanation niya pag ganito ang sasabihin niya. Iniisip po na mas better ka kesa sa iba at dyan po pumapasok, mga kapatid, ang pagiging mapagmataas. At sabi po sa 1 Peter chapter 5 in verse 5 kanina, sa atin pong binasang verse kanina doon, and in the same way, let the younger men be ruled by the older ones. Kasi mas wise sila, ng mga older. At sabi niya dito, let all of you put away pride. Tandaan po natin dito sa 1 Peter chapter 5 in verse 5, mga Kristiyano na po ang siyang sinulatan po dito. Hindi po ibig sabihin na tayo po yung mga Kristiyano ay hindi po tayo nakakaisip ng pagiging prideful. Bakit po tayo nakakaisip ng pagiging meron tayong pride? Kasi inisip natin yung mga accomplishment natin or ang ating mga influences or ating mga experiences or ating mga connections. Iniisip natin mas nakakaangat tayo sa iba. And once na iniisip po natin, mas nakakaangat po tayo sa iba, kahit sa isip pa lang iniisip natin na mas better nga tayo kaysa sa iba, mga kapatid, then be careful. Itinuturo ng Panginoong Jesus sa atin, mga kapatid, na tayo po ay maging meek, maging teachable. And being meek po ay ito, hindi po ibig sabihin na ito po ay weakness, mga kapatid, no? Ang ganda ng sabi niya, demonstrating power without undue harshness. At tignan natin yung ang leadership, no, ng ating Panginoon. Okay? I-observe po ninyo mula sa four Gospels po. Napakaganda po ng mga leadership ng ating Panginoon. Ipinakita po niya yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Means gentle, no? The positive moral quality of dealing with people in kind manner with humility and consideration. Meron po ba kayong mga kakilalang tao na talagang makita nyo yung kapakumbabaan po talaga ng isip at puso niya? Actually, makikita mo sa tao kung paano siya tumingin, no? Sa tingin pa lang, sa pakiramdam pa lang, makikita mo talaga na merong mapagmataas na puso ang isang tao, mga kapatid. Pero mapapansin mo din ng isang tao na meron siyang low profile, kumbaga, no? Na nandun na yung kakayahan niya sa buhay, yung kanyang educational attainment, yung kanyang position sa buhay, yung kanyang connections and influence, di ba? Meron na sa kanya pero nandun po ang kanyang mapagpakumbaba na character, mga kapatid. Sinasabi po dito, positive moral quality of dealing with people. Wala siyang itinatangi, mga kapatid. Meron pong warning doon po sa James chapter 2 na sa mga Christians na sinulatan po ni James na may mga rich people po doon na okay, sila kayo yung nasa harapan. Mas nandoon yung parang pagkilala sa inyo. Hindi po. Ang pagiging
meek na sinasabi ng Bible ay nire-regard niya lahat ng mga tao, whether sila man po ay mga poor or rich na mga person, mga kapatid. At sinabi po dito sa Strong's Concordance, sabi niya in kind manner. Hindi harsh, mga kapatid, with humility and considerations, mga kapatid. And then number two, biblical meekness is usually not simply gentleness and humility, but those qualities displayed with integrity during times of trials. No? Ito po yung ibinigay na topic sa akin sa Baguio about sa integrity sa time ng mga crisis sa buhay. Ang pagiging integrity is nandun po na pagiging stable mo, 'di ba? Na kahit nandun ka man sa isang mahirap o madaling situation, but your character ay nananatili pa rin po talaga. At ang picture po dito, mga kapatid, ay katulad po nila Noah, 'di ba? Sa time ni Noah na yung kanilang righteousness po ay talagang nanatili po talaga kahit po ang kanilang mga surroundings ay mga masasama. Katulad po ni Lot and his family. Katulad po mga kapatid ni Joseph sa Bible na kahit siya po ay nasa foreign land but still yung kanyang integrity ay nandun pa rin. May nakakakita o walang nakakakita, nandun pa rin po ang kanyang disposition, mga kapatid. Another example, si Daniel. At marami pa pong iba na mga ipinakita na example po sa Bible. And that is integrity. Sinabi ng Bible sa Book of Ecclesiastes, mga kapatid, a good name is better than precious ointment. It speaks about credibility. It speaks about integrity, mga kapatid. Ano po. At connected po itong character po na ito, positive character, about po sa pagiging meek. 1 Peter chapter 4 in verse 5, but they will have to answer to God who judges the living in the dead. Yun po ang sabi po ng banal na kasulatan dito. Okay. Tungkol po sa mga tao po na sila po ay nagbibigay po ng level sa mga tao. But tandaan po natin, may Diyos na tumitingin sa lahat ng mga bagay. Bago po natin gawin ng mga bagay, yung mga projects or mga missions or mga works or mga broadcast or anything na pwede nating gawin, mga kapatid. Very important po na makita natin kung ano po ang disposition po ng ating mga puso, mga kapatid. Kasi at the end of the day, meron po na ang Diyos ang siyang sumasala kung ano po ang laman ng ating isip at puso, mga kapatid. Another example, ito po sa Book of Acts chapter 5 na yung dalawang mag-asawa po doon na doon ang kanilang good intention, to help the church, ibenta nila yung portion ng kanilang mga lupa, at ibigay nila ito. I-contribute po nila ito sa church, sa mga needs sa church, mga kapatid. So okay na sila. Hindi naman alam ng mga tao ito no? Na kanila pong binigyan. Kaya lang po ang God is nakikilala niya ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. At marami po sa time ni Jesus, sa kanyang mga ministry, na alam po niya kung anong nasa isip at puso ng mga tao, mga kapatid. So, sinasala tayo ng Panginoon, alam niya kung anong ating nasa puso at nasa isip, mga kapatid. So, Proverbs chapter 4 in verses 23, sinasabi po ng Bible po doon, ingatan natin ang ating puso dahil diyan po dumadaloy ang ating puso po. Yan po, mga kapatid, very important when it comes sa service natin sa ating Panginoong Diyos. Jesus was the prime example to pattern ourselves in our everyday Christian walk, to look at the life of Christ and study His character. We will learn what it means to be meek. Pagiging mapagpakumbaba. Maraming beses din po, mga kapatid, na mismo ang kanya pong mga kababayan ay kino-question po siya. Hindi po siya kinikilala as a prophet, as a messenger. Even his brother, si James na kanyang brother, sa kanyang town mismo. Okay? Yung kanyang mga relatives mismo, mga kapatid, Pero makita nyo yung standing ng Panginoong Jesus when it comes po sa pagiging meek. Tulad na lamang po yung Book of James, na half-brother ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sinulat po itong Book of James, mga kapatid, at that time, nung yung ministry ni Christ sa earth, ay hindi pa converted itong si James. Pero after ng resurrection ng Panginoong Jesus, siya po yung na-convert. So makita niyo po na yung effect talaga, yung influence talaga ng pagiging meek ng ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng magandang example mismo kay James. At tayo rin po sana ay makitaan po ng mapagpakumbabang puso sa lahat po ng ating mga ginagawa, especially sa dealings natin sa ating mga family members, dealings po natin sa ating mga co-workers, dealings po natin sa ibang mga tao. Dapat po ito po ay may integridad. Parehas po ang pakikitungo natin sa bawat isa sa atin. Sabi ng Bible po sa atin,
sa Matthew chapter 5 verses 16 to the following, let your light so shine before men. Kayo'y light of the world. Kayo'y salt. Second Corinthians chapter 3, sinasabi niya that kayo yung living epistle na binabasa ng mga tao, mga kapatid. In Matthew chapter 21 in verses 5, say to the daughter of Zion, behold, your king comes to you, meek and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. Sa contemporary English version, sinabi niya, announce to the people of Jerusalem, your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey. Yan, ginamit naman po dito sa God's Word translation. Sabi niya, he's gentle. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay meek and gentle, humble, teachable, mga kapatid. At kung kinikilala natin si Jesus, na siya po ay meek and gentle, mga kapatid, ano po, maging ganun din po ang ating mga character, mga kapatid, ano po. So, meek men po, ano po, ay yung meron silang low opinion of himself or herself, ano po. Hindi po yung pagiging inferior ang gustong sabihin po noon. Ano po, merong sinasabi ang Panginoong Hesus doon po sa aklat ng Philippians, no? Chapter 2 in verses 4, sabi niya doon, looking for the interest of others. Sabi niya doon ay tignan natin or i-consider natin yung ating mga kapwa. Hindi lang natin iniisip yung sarili natin, mga kapatid. Iniisip natin yung kapakanan ng ating kapwa. Sa 2 Peter chapter 3, dito po inilista ni Apostle Paul yung mga kinds of sins. Ano po, kasama po yung pagiging selfish po doon. Makasarili. Iniisip kung ano ang kailangan niya. Ano po, kung ano ang needs po niya, mga kapatid. Ano po. At sabi nga po natin kanina, yung low opinion of themselves. No? Si Jesus mismo, siya po ay king. Siya po ay hari ng mga hari. Siya po ay Prince of Peace. Ano po? Pero nakita natin na siya po ay naipanganak sa napakasimpleng pamilya. Maganda po na tayo ay maging simple, maging simple po sa lahat po ng ating mga ginagawa, mga kapatid. So why did Christ ride the donkey on his triumphal entry? May significance po ito, mga kapatid, ano po, na ipinapakita nga po according sa verse na ipinakita natin kanina, dito po sa Matthew chapter 21 in verses 5, ano po, na ipinakita po dito na hindi po isang military power katulad po ng mga military sa time nila David, sa time nila Saul, na sila po ay nakasakay ng mga horses. It represents power, influence, mga kapatid, ano po. Pero yung king natin, ang ating Panginoong Hesus, ay nakasakay po siya sa isang donkey. Ano po, napaka-meek po niya. Kaya yung mga tao, every time na si Jesus ay pumupunta sa lahat ng mga towns and villages and cities po, ay nandun nilalapitan po siya ng mga tao. At maging yung mga tao po na observe po nila iba kung paano magturo ang Panginoong Hesus. Siya po ay considerate. Ano po? Bakit? Kasi meron po siyang yung character na meron po nito yung pagiging meek, mga kapatid. Philippians chapter 2 in verse 8, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Kung siya po ay isang king, mga kapatid, ano po? Siya po ay anak ng Diyos, pero siya po ay namatay nga ng dahil po sa atin. Yung sinabi ko kaninang song, he could have called 10,000 angels and destroyed the world and set him free. Siya po ay namatay. Ano po? At sabi dito, even death on a cross. At yung ikaw ay mag-crucify sa cross, ano po, isa itong degrading, humiliation, isa itong curse, mga kapatid. Pero kinuha po niya yung ating mga sins. Ano po, siya po ay namatay. Kinuha niya lahat ng mga sins natin, kasalanan natin, at siya po ang naging ransom according sa Matthew and Mark. Siya po ay naging ransom, kapalit, no, ng ating mga ginawa, mga kapatid, ano po. So sana mabigyan natin ng weight, no, yung ginawa ni Christ para sa atin. Siya po yung atoning sacrifice na nag-aalis ng kasalanan sa mundong ito.
at pinakita niya yung kanyang mapagpakumbabang puso. Meron tayong kinakanta sa church, ano po, yung meek and gentle. He is meek and gentle ang ating Panginoong Hesus. At kung ganun si Jesus Christ, ay sana makitaan din na ganito tayo mga kapatid. Maraming beses po, minsan dahil tayo po ay nagkakamali din, tayo po ay tao. May mga times na kung iniisip mo ang experience mo talaga na mas nakakaangat ka kaysa sa iba, mas familiar ka sa mga notes, dahil ikaw ay nagturo ng music or mas magaling kang teacher kasi mas mahabang experience mo. Minsan po in my observation kapag iniisip ko talaga 'yon na mas mahabang experience mo, mas magaling ka kaysa sa iba, I think magkakaroon ka ng problem. Kasi mas malaki ang tingin mo sa sarili mo. May example sa Bible, na isang mayaman na sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig. Okay? At magtatayo ako ng bago at ako'y kakain at iinom. Eat, drink, and be merry. Pero pansinin niyo po yun. Binanggit po doon yung salitang I, mine, myself, me. Laging tumutukoy sa kanyang sarili, mga kapatid. At ang pagiging Christians ay hindi po ganun. Be considerate. Tignan natin yung iba. Why did Jesus have to die for our sins on the cross? Para siya ay maging ransom. Para tayo po ay mapawalang sala, mga kapatid. Mark chapter 15 verse 27, and with him they crucified two robbers, one on his right hand and one on his left. Okay? Siya po ay napasama dyan. Okay? Siya ay na-crucify. Dinala niya yon. May nabasa akong article na sinulat ni Brother Eusebio Tanicala na yung kanyang pag-crucify sa Panginoong Jesus, ito po ay illegal, mga kapatid. Injustice. Pero tinanggap niya lahat yung mga yon. Sa last chapter po ng book of Matthew, 26, 27, sa last chapter 28, especially 26 and 27, makita nyo yung dinala na kahihiyan ng Panginoong Hesus, na siya'y sinampal at dinuraan. Okay? Sinuntok. Nilagyan ng corona na thorn. At siya'y pinagsasabihan, O King of the Jews. Kinuha niya lahat yon para sa atin, mga kapatid. At sana, sabi ko nga, ma-realize natin yung importance ng sacrifices ng Panginoong Hesus. Ito po ay pagpapakita ng pagiging meek. Ang hindi po mag-retaliate, ang hindi po gumanti. Sa halip ay ipasa Diyos natin ang lahat ng mga meek. Ang question natin dito is, who are the meek? Sino ba itong mga taong mapagpakumbaba? Ano ba ang mga proof? Ano ba ang mga evidences na yung tao ay merong mapagpakumbabang puso, mga kapatid? Pinagpapala sila ng Panginoon. Unang-una, sabi po sa verse kanina, sa 1 Peter chapter 5 in verses 5, sabi niya, and the same way, let the younger men be ruled by the older ones. Let all of you put away pride. May pride ba sila noon? Possible. Kaya nga ito yung warning, no? Let all of you put away pride and make yourselves ready to be servants. So nandun yung ikaw ay isang servants, no? For God is hater of pride, but He gives grace to those who make themselves low. Ano itong grace po na ito na sinabi dito sa 1 Peter chapter 5 in verse 5? In relation dito sa ating point number 1, sa Deuteronomy chapter 28, sabi dito, the Lord will open His storehouse where He keeps His rich blessings. He will send rain at the right time for your land. He will bless everything you do. You will have money to lend to many nations, and you will not need to borrow anything from them. Nakita niyo po dito sa book of Deuteronomy 28, Deuteronomy chapter 8, makikita natin dito yung blessing and cursing. Blessing kapag sinunod natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga ordinances, mga laws po niya, mga batas po niya, at meron ka ng mga prosperity according sa Deuteronomy chapter 8, mga kapatid, Okay? At ganoon na rin yung mga spiritual blessings na ibinibigay ng God sa atin. So,
Hindi lang po mga material blessings na ibinibigay ng God sa atin. Well, napaka ah, baba na isipin po na ang blessings po na iniisip po natin ay mga material blessings lang. Ang totoo na mga na mga blessings, mga kapatid, ay mga spiritual blessings ng Panginoon. Mga bonus na lamang po yung mga bagay na nasa atin. Mga bagay na meron sa atin like our houses and cars and educational attainment, ano po, ito po yung mga bonus na lamang po because of our obedience sa ating Panginoon at because of our hard work na kasama ng ating faith sa ating Panginoong Diyos. And higit pa po sa lahat, ano po, ay ang atin pong mapasali doon sa mga save, mga kapatid. Ano, Luke chapter 10 and verses 20, be glad, sabi ng Panginoon, magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nasa aklat ng buhay, na sila pa yung mga gumagawa ng mabuti, ano po, sa ating Panginoong Diyos. Ano po. So, sila po yung mga pinagpapala ng Diyos. Masarap kasama, ano po, ang mga tao pong mapagpakumbaba. Di ba? Masarap kasama at ito po ay contagious. Nakakahawa din. Sa aklat po ng First Corinthians chapter 15, sinasabi po doon, ano po, yung evil company corrupts good manner. Yung mga kasama natin ay sila po ay mga magagalitin o mapagmataas at possible na tayo po ay mahawaan din ng mga ganong mga character. So kung yung mga negative na mga character ng isang tao ay pwedeng ma-adapt natin, and same din po dito sa mga positive na character, mga kapatid. At itong pagiging meek, pagiging mapagpakumbaba. Kung meron man, ano po, yung mga ganitong character natin, ma-evaluate naman po natin ang sarili natin. And let us pray. Manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng mapagpakumbabang puso. Na huwag tayong mag-isip na mas nakakaangat po tayo sa iba. Bakit po? Dahil kapag tayo po ay mapagpakumbaba, ay pinagpapala po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa po ng Psalms chapter 75 verses 6 and 7. Sabi niya dito, for promotion comes neither from the east nor from the west nor from the south, but God is the judge. He puts down one and sets up another. In this verse of Psalms chapter 75, ang Panginoon ang siyang nagbibigay po ng promotion. Kapag ikaw isusunod sa Panginoong Diyos, ano po, ay bibigyan kanya ng promotion. Ano po itong promotion na to? It could be mga material blessings, ano po, like in the book of Deuteronomy chapter 8, and also in the New Testament sa Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po? And then Ephesians chapter 1 verses 1 to 3 ay sinasabi po niya doon that all spiritual blessings ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So sila po ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. And number 2, na character ng mga tao na sila po ay mga meek, mga teachable, mga kapatid. Ang isa sa mga sign, sila po ay nagsaserve. Nagsaserve sila na hindi po sila humihingi ng kapalit. Hindi sila nag-expect ng kapalit, mga kapatid. Ano po? Serve others. Sabi ng Philippians chapter 2 in verses 4 and 5, don't be concerned only about your own interest, but only be concerned about the interest of others. Have the same attitude that Christ Jesus. So, after na sinabi dito ni Apostle Paul, doon sa church po sa Philippi, ano po? Lagi niyang sinasabi, maging ganito rin kayo katulad ni Christ. Ganon din yung tema niya sa Ephesians chapter 4, sa last verse po ng Ephesians chapter 4. Magpatawad kayo katulad ni Christ. Lagi na yung kinukompare, katulad ni Christ. Si John ganon din. Ano po, sa John chapter 13 verse 34 and 35. Lagi niyang sinasabi, love one another, katulad ng pagmamahal niyo ni Christ. So, ano pong gustong sabihin? Mula po sa mga leaders po na ito, mula po sa mga kay Apostle Paul, mga kapatid, ano po, ay pino-point out niya, pino-point out niya, mga kapatid, kay Christ. Kung tayo ay magsaserve, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Magsaserve tayo para makilala tayo, para mailagay tayo sa spotlight or highlight. It's okay din lang din naman. But sabi ni Christ, na-receive na natin yung ating reward kapag gano'n ang ating mga ginagawa. Serve. Serve po, mga kapatid, sa ating mga kapwa. Share the gospel, ano po. Okay, serve others na wala pong pangungutya, or serve others na wala pong hinihinging mga kapalit, ano po. Ito po yung mga character ng mga taong mapagpakumbaba. Ilan po sa mga kaibigan ko, ano po, marami po akong mga nakilala in my ministry, or halos 15 years na po ako as a full-time minister. Mga kapatid, ano po, marami po akong mga na-observe sa mga congregations na talaga namang ang kanilang pagtulong ay totoong
Totoong-totoo talaga at walang hinihinging kapalit. At makita ko napakagaan ng kanilang buhay at sila po ay napakaganda. Yung kanilang influence sa loob po ng congregation, mga kapatid, ano po, serve others. Isa ito sa character or proof po ng mga tao na sila po ay mapagpakumbaba. Sabi ng John chapter 14 and verse 23, ang Diyos, God dwells in them. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my word will love him, and we will come to him and make our abode with him. Sa John chapter 14 and verses 23 po, dito po sa time po na ito mga kapatid, ano po, kung susundin natin, kung ang kalooban ng Panginoong Diyos ay kasama kaming kakain, yan ang idea. That is the idea of fellowship, no? Nag-agree ang God, no? Sa ginagawa mo. Yun ang gustong sabihin po nun, mga kapatid, ano po. Ginamit din po yan sa Revelation chapter 3 verse 20. Ang Panginoon ay tumutok-tok sa ating mga puso. At kapag pinagbuksan natin siya, ay kasama ko siyang kakain. Yung sabi, it demonstrates fellowship. Mga kapatid, ano po. Kasi ginagawa mo yung kalooban ng Panginoong Diyos para sa atin. Ginamit din po ni David po yan, ano po, sa Psalms chapter 23. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang Panginoon, sabi niya, naghanda siya ng isang piging para sa akin. So kapag meron kang character na ikaw ay mapagpakumbaba, people love you, mahal ka ng mga tao, ano po, maganda ang witness na ipinapakita mo sa mga tao, sa iyong mga family, sa iyong mga coworkers inside the church and also outside the church. Maganda yung ipinapakita mo na sinasabi mo lang na ang Diyos ay kasama mo. At nakikita nila ang picture ni Christ, nakikita nila yung life ni Christ sa buhay mo. Dahil meron kang mapagpakumbabang puso, mga kapatid, May mga pagkakataon, na sabi ko nga, temptation para sa atin ito na once na tayo ay nandiyan na sa isang situation na mataas na ang ating katungkulan or yung ating level ng ating education or ang ating influence, mga kapatid, may mga pagkakataon na mapagmataas po tayo. Meron akong napanood na isang vlog po ng isang local artist po na inamin po niya sa kanyang interview na, ang kanilang buhay ay napakasimple lang din naman po. Hindi naman po sila talagang mayaman na mayaman. Actually, mahirap din po sila nag-umpisa. Pero siya po ay sumikat po ng sumikat, mga kapatid, At inamin po niya sa kanyang interview na naging mapagmataas po siya talaga. At halos 2 years po na walang kumuha sa kanya mula po sa mga TV stations. Okay? Dahil sabi niya, ayaw siya ng mga tao. Dahil siya po ay mapagmataas. So nakita niyo po, dito pa lang po sa time ni Peter, sa time pa lang po dito sa Matthew, sa sinabi ng Panginoong Hesus, sa John, may mga tao talaga na mapagmataas, ay wala pong magmamahal sa kanila. At sa halip pa doon, sabi doon, ay ibinababa ng mga tao, ng Panginoong Diyos, ang mga tao po na mapagmataas sa kanilang sarili. Okay. And that is number 3. And number 4, teachable. Sila po'y teachable, mga kapatid. Tinatanggap po nila yung pagtatama. Kung mali sila, ito man po ay advanced man sila ng age, mas ahead man sila sa kanilang mga experiences, pero kung sakali na may nag-rebuke sa kanila, may nagturo sa kanila, at aaminin po nila ito, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5 and verse 5, sabi dito, young people, I have something to say to you too. You should accept the authority of the elders. You should all have a humble attitude in dealing with each other. God is against the proud, but He is kind to the humble. Ito mga sabi niya. Young people. Yun po ang sabi dito, mga kapatid, mga young people, according kay Solomon, kapag basahin po natin sa Ecclesiastes 7, 8, 9, 10, sinasabi ng God doon, okay, mga young people, marami kayong mga nagagawa, kayo independent, kayo malakas, yung potential na kayo ay mag-prosper sa life, kayang-kaya nyo. Like sa ating mga generation ngayon, mga millennials, mga Gen Z, na sila po yung mga independent. Imagine after graduating high school or college, after graduating college, may nag-share sa akin na kapatid, na student pa lang po siya, ha. Kaklase po yata siya ng anak niya, at siya po'y editor ng isang, hindi ko alam, I think company, siyang editor. But estudyante po siya at siya po ay may income na halos 100,000. Estudyante po, ha.
Estudyante pa lamang po siya pero editor siya, writer and editor po siya sa isang sa isang magazine, mga kapatid. Ano po, yun ang sharing sa akin ng kapatid po dito. Imagine that. Ano po, na sila po ay talagang napaka-independent, no? At kaya nilang mabuhay sa sarili nila. But hindi po ibig sabihin nun na i-isolate nila ang sarili nila. Sila po ay makinig sa mga payo ng mga nakakatanda po sa kanila. Especially sa ating mga magulang. Ano po, uh, may kasabihan tayong mga Pilipino na papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Ipinapakita po dito yung experience na mga natutunan nila na mula din sa kanila mga pagkakamali, sila po ay natuto dito. So kapag tayo po ay tinuturuan, tayo po ay mapagpakumbaba. Dito makikita at masusubok yung puso ng isang tao kapag hindi siya nakikinig or ina-isolate ng sarili niya. Kapag tinuruan mo yung isang tao, uh, hindi siya komportable at ayaw ka na niyang pakinggan, ano po, makikita mo kung ano ba talaga ang puso niya, mga kapatid. Ano po. Kung halimbawa may mga tao po na nagtama sa inyo, na nagsabi sa inyo na mali at kailangan nating i-correct yung isang bagay, be thankful. Medyo mahirap siyang tanggapin talaga. In my ministry, nangyari po sa akin yan. Akala ko tama yon. But ito po pala ay mali, mga kapatid. Mahirap talaga, especially sa experience ko po noon na hindi po ito isang private na pagtatama but in public po siya. Nakakahiya at talagang namutlaho talaga ako sa sobrang hiya. Pero inisip-isip ko kung makatutulong din po yan para sa akin. Mga kapatid, ano po. So, nagkaroon ako ng realization, tama yung brother na yon. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ilang beses ko nang nasabi sa mga sermons ko yung experience na yon. At hindi naman po ako nagtanim ng hinanakit doon sa kapatid po na yon. But natuto po talaga. At first ho talaga medyo hindi maganda ho talaga na ikaw ay ma-correct, uh, o ma-reject or ma-rebuke. But para sa ikatututo natin ito, kung halimbawa man po may nagtama ho sa inyo, may nagsabi po sa inyo, be thankful, mga kapatid. Ano po. Number 5 is self-control. Okay? Self-control. Bakit? Kasi under siya ng authority, no? Ng mas ahead po sa kanya. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, patience, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Si Christ po mismo, 'di ba, yung ginamit ko po kanina, he could have called 10,000 angels and destroyed the world and set him free. He controls his power, mga kapatid, ano po. And that is self-control. Ginamit ni Solomon, ano po, ni King Solomon, ang tao na walang pasensya ay katulad siya ng isang city na open, walang fence, no? At ready na atakihin ng mga kaaway. Ang isang tao walang pasensya, mga kapatid, ano po, ay may pagsisisi sa huli kapag nakagawa siya ng isang desisyon sa kanyang buhay. So sabi ni Solomon, ang isang tao na walang pasensya sa kanyang sarili, walang disiplina sa kanyang sarili, katulad ng isang city, isang city, mga kapatid, ano po, na uh, open po siya sa mga intruder, mga kapatid. Ano po. So mahalaga na magkaroon po tayo ng self-control. Ano po, much better na kung halimbawa may mga taong nag-correct po sa atin, ay tahimik po tayo, sa isip po natin ay tayo po ay nananalangin na sana ang ating mga bibitaw, mga salita ay hindi makasakit sa kapwa natin, hindi yung pagganti, ano po, sa halip po yung pagiging meek na siguro after that kapag okay ka na, okay na yung emotion mo, stable na yung emotion, and that's the time na pwede ka sigurong kausapin din siya. Okay? Itong tao po na to, mga kapatid, ano po. So mahalaga po na matutunan natin itong character po na ito, mga kapatid, itong self-control. Okay? So 1 Peter chapter 2 in verses 21. Sabi po dito, after all, God chose you to suffer as you follow in the footsteps of Christ, who set an example by suffering. So, sa lahat po ng mga bagay na ito, mga kapatid, ano po, ay si Christ, no? Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng example para sa atin upang siya po nating gayahin. Ano po? Siya po ang ating example dito.
Okay? Sabi niya, as you follow in the footsteps of Christ, sabi po niya. So isipin natin si Christ. Ano po? What would Jesus do? Mayroon yung WWD. Ano po? Ano bang ginawa ni Christ sa bagay na ito? Let us pray. Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba, puso na teachable. In that way ay nakakapagbigay po tayo ng honor and glory sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, meek man honors God's word. Meek men honor their leaders. Meek men have low opinion of themselves. Meek men never complain. Meek men inherit the earth. Yun ang sabi sa Matthew chapter 5 kanina. Mga kapatid, ano po? Other way, submitting to authority, accepting circumstances. Mga kapatid, ano po? And meekness shows a sign of strength. Ito po ang ating lesson ngayong gabing ito at sa ating pagtatapos po, mga kapatid, ano po, who are the meek? Sila po ay tunay na pinagpala ng Panginoon, blessed by God. Sila po ay mga serve others. And number 4, God dwells in them. And number 4, teachable. And number 5, meron